faithful. May bali-balita. Ito daw, syota niya ito yung... Totoo ba yun, Claire? Ito, nagtatanong lang ako, syota mo daw yung spokesperson ng DOJ? Ano naman kumakalat ng mga balita niya? Ako hindi ako naniniwala kasi ang pogi nun, ang pangit mo eh. Hindi naman siguro papatol sa losyang yun. Hindi ba? Bobo ka pa. Paano papatol sa iyo? No? Okay lang man sana kung may itsura ka. May itsura ka naman. Siguro nung bata ka, may itsura ka. Tsaka, pero ang hindi ko maintindihan, kung pogi yun, tas abogado, magkakagusto sa baliw. Ay, magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Mahal na araw ngayon, dapat tayong lahat ay nagninilay-nilay. Pero habang tayo ay nagninilay-nilay, habang tayo ay nagbabakasyon, habang tayo ay nagpapahinga, hindi natin pagpapahingahin ang mga puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga kupal, mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi, mga suwitit, mga putok sa buho, mga hindot palamunin sintu-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng koratong baliling sa gobyerno, mga maligno, masasamang espiritu, mga impakto, mga masasamang kaluluwa, mga walang kaluluwa, mga halangang kaluluwa, lahat ng mga diablo, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman po mga bossing, ang inyong mga buhay-buhay? Bago ang lahat, bagong ating kalmadong kwentuhan ngayong Huwebes Santo. Mag-like muna kayo ha, follow muna kayo dyan sa ating Facebook page, Boss Dada TV at Boss Dada 2.0. At syempre mag-follow din po kayo, subscribe sa ating YouTube channel ng Boss Dada TV, YouTube channel ng Boss Dada 2.0. Nandiyan dyan sa taas, yan o. Follow po kayo dyan ha, sa Boss Dada 2.0 mga bossing, kasi nandiyan dyan yung mga malulupit natin mga videos. Kamusta naman? Nagpipinitensya ba ang lahat? Nag-aayuno ang lahat? Huwag mo na kumain ng karne ha. Tayo mga Katoliko kasi meron tayong mga paniniwala na hindi tayo dapat kakain muna ng karne. Ayuno. Sa mga kapatid nating Muslim, isang buwan silang nag-Ramadan, yung nagfa-fasting. Isang buwan yan. Bali kakain lang sila. Omad yan sila, omad. Kakain lang sila kapag kalubog ng araw at iinom. Inom at saka kain yun. Walang kain yun buong maghapon. Pag sikat na ng araw, dasal na yan sila ng dasal. Isang buwan nilang ginagawa yan mga bossing. Part yan ng nasa talaga yan. Nasa scriptures talaga yan yung pagpa-fasting at pag-aayuno. So tayo, ang alam ko ang KOJC, required bawat isang member nila mag 1 week na dry fast yata. Kasi ang alam ko, yung mga kaibigan ko dyan sa KOJC, sila MJ Mundihar, every year ginagawa nila yan. Yung 1 week silang magfa-fasting. Dry fast yata eh. Si Pastor, alam ko naggaganyan din. Di ko alam kung required sa kanila ha, pero ginagawa nila yan kasi nga nasusulat yan sa Biblia na kailangan nating mag-fasting. So, ang mga Katoliko, meron sila tuwing mahal na araw lang. Isang linggo lang yan. Mula linggo na pagkabuhay. Mula palaspas, hindi ka nakakain muna ng karne. Kumbaga, hindi ka na muna gagawa ng mga bagay na masyadong ikinasasaya mo. Dahil nga dapat nagdinilay-nilay ka, binabalikan mo lahat ng mga nakaraan mo, yung mga tao na dapat mong patawarin, yung mga kasalanan mo na kailangan pagsisihan mo. Ayan, mangungumpisal ka, tapos pagbabayaran mo yung yung mga nagawa mong kasalanan by means of yung iba nagpipinitensya, di ba? Yung nag-ahambas-hampas sa likod. Kung okay nga lang sana kung si Bongbong Marcos ang magpipinitensya, mag-volunteer ako na ako ang hahampas sa kanya. Pag ako siguro humampas sa kanya, baka sa dami ng kasalanan niya sa bayang Pilipinas, siguro mahina ang mga 20 years na hinahambalos natin dire-diretso yan 24 oras. Tsaka dapat pag si Bongbong Marcos ang nagpinitensya,
Kailangan may mga pako. Yung hinahampas mo sa kanya, may pako, may bubog. Tapos binubuhusan ng asido, ganun dapat yan. Sa dami ng mga kasalanang pinagagawa niyan sa atin, dapat ganun. Pero kidding aside, so kailangan natin na magsakripisyo for one full week. Hindi man natin kaya, hindi naman tayo accustomed doon sa pag-fasting talaga. Although ako, 6 months na yata akong naka 1 meal a day. So fasting na yan. Oo. Pero sa mga Katoliko, pag tungtong ng Lunes Santo, bawal na kumain ng karne. Bawal na kumain ng karne kasi masarap karne, di ba? So bawal na kumain ng karne. Usually gulay lang, tapos isda at kailangan konti lang kasi nga medyo gugutumin mo yung sarili mo, i-deprive mo yung sarili mo ng saya, ng ligaya, ng sarap. Kasi nga naman itong linggo na ito, special ito dahil parang binabalikan mo yung mga panahon na ang Panginoon natin ay nagsakripisyo para sa lahat ng ating mga kasalanan. Mababawas-bawas yung mga kasalanan natin kapag hindi sumunod tayo doon sa doon sa doon sa pamahiin na huwag tayong magpapakasaya, magpapakabusog. Sa loob lamang actually pagdating ng linggo ng pagkabuhay, pwede na nga eh. So ilangan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 6 na araw lang. So 6 na araw, wala munang kakain ng karne, gulay lang muna, tapos saktuhan lang yung kain, wala munang magiinom, wala munang magbibidyoke. Kasi masyado mabigat yung mga kasalanan nyo. Tutubusin tayo ng Panginoon sa Biyernes Santo eh. Pagka hindi kayo nagbawas ng kasalanan, masyado naman mabigat yung papasanin ng Panginoon. So magbawas naman tayo isang buong linggo. Yeah. Ako nakapasting ako ngayong araw na to, isang beses pa lang akong kumakain, tapos ang kinain ko seafood. Isang beses pa lang akong kumakain ngayong araw na to. Kaya parang nakapinitensya na din ako. Yung iba naman, yun nga, pinapalo nila yung mga likod nila. Yung iba nagpapapako sila sa krus. Kasi feeling nga nila, mababawasan yung mga kasalanan nila, ganyan. Baka naman pagtapos na ito, isang linggo na to, happy kayo Lalo na yung mga nangangabit ngayon, yung may mga kabit Huwag kayong pupunta muna sa mga kabit nyo. Bawal po, hindi lang po yung karne na kinakain. Marami po mga karne kinakain May karning kinakain na hindi naman luto. Kinakain nyo ng kinakain. Sama yan. Masama yan. Yung mga hotdog na hindi nauubos, masama yan. Yung mga kinakain-kain nyo, hindi naman kayo nabubusog, kain kayo ng kain. Masama yan bawal yan. Isa yan sa pinagbabawal. Yung mga laman na yan yung mga karne, yung mga sugat na hindi gumagaling. Sorry, kalma. Kalma, huwag kayo masyado kung ano na naman yung mga pinag-iisip ninyo ano na naman iniisip niyo mga kinakain na mga sugat na kinakain na hindi gumagaling. Ano na naman yan? Samaan mga isip ninyo pero pwede kumain ng tahong. Ayun tahong, ilaga nyo, kaya i-steam ninyo, iihaw ninyo. Seafood pwede yan, pero karne bawal daw sa mga, sino ba mga sagrado Katoliko dito na alam bakit bawal yung karne? Kasi ang alam ko, pagka Biyernes, bawal karne. Kaya lagi ulam dyan munggo, tsaka galunggong. Sarap naman nun. Munggo, tsaka galunggong. So muna sakripisyo muna tayo yung mga dyan, yung mga manyakis, wag muna. Itigil nyo muna yung kamanyakan nyo, magdasal muna kayo. Magnilay-nilay kayo, ba mga nagawa kong kasalanan? Ilang beses ba ako nag-like and nag-share ng mga bastos ng mga video? Ilang beses ko ba sinilipan yung kapitbahay ko ngayon? Ilang beses ba ako nanood ng TikTok ng mga tabatchoy, ng mga sumasayaw-sayaw dyan? Ayop talaga naman magpinipinitensya muna tayo Pero kausapin ko lang kayo mga Duterte supporters may mga umiikot kasi ngayon na mga bali-balita. Nagkakagulo raw sa Duterte, sa mga Duterte May nag-aaway-away daw ng mga vloggers, sa mga personality. Ba't nag-aaway ba kayo? Ano bang problema? May patimpalak ba ng pinakamagaling na Duterte supporter? Ito lang. Hindi kasi real talkin na natin Real talkin na natin. Meron katulad niyan, yung nandiyan diyan sa yung gumagawa ng mga inisyatibo sa yung Tay Kami Naman, Yung Tay Kami Naman, binabanatan daw 'yan. Ba't binabanatan 'yan? Ganon. Banat-banat kayo ng banat-banat. Tapos yung mga tao na mga nagpupunta diyan, bakit ano na naman 'yan? Tapos meron pa akong isang narinig.
Oh, meron pa akong isang narinig na yung ano daw, yung kay si Senator Bongo daw. Binabanatan ng mga vloggers ni Vic Rodriguez. Oh, bakit? Bakit ba? Ano ba meron? Oh, ano ba? Bakit ba? Bakit ba kinakana ngayon si Senator Bongo? Ano ba problema? Ano ba problema? Ano bang reklamo ninyo kay Senator Bongo? Hindi nagpupunta sa Hague, ganon? Pag hindi nagpunta sa Hague, hindi na supporter ni Pangulong Duterte, ganon ba 'yon? Oh, ilan na ba sa inyo nakapunta sa Hague? Nakapunta na ako sa Hague. Ako si Banat Bay. Si Crisette, si Trixie, si Tio, si Paulo. Oh, nakapunta na kami ng Hague. Di naman namin pinagmamalakihan. Oh, nakasuporta na kami doon. Di naman namin pinagmamalakihan. Oh, bakit ba gusto niyo papuntahin si Senator Bongo doon? Ayaw niyo magpunta, ano magagawa niyo? Dahil sinasabi nila kasi hindi nagpupunta si Senator Bongo doon. Ano ngayon? Meron siyang reason. Meron siyang personal reason. And I'm pretty sure na whatever his reason is, valid yun. Kasi kayo, ba't masyado kayo mga chismoso-chismosa? Oo, pati ba naman itong si Senator Bongo ginagawan pa natin ng issue. Wala nang ganyan. Dapat pagka nasa isang isang bangka tayo, kalmado lang. Yung mga observation ninyo, yung mga nakikita ninyong mga bagay-bagay, huwag nyo na masyadong pinag-iintindihan. Baka mamaya niyan masyado kayong na-overthink nyo. Baka mamaya niyan masyadong, nababasa nyo, masyado nyo ina-anticipate o masyado kayong nag-a-assume. O tapos mamaya niyan na maging reason yan sa lalong paghina ng ating hanay, ha? So nananawagan tayo sa mga kaibigan natin. O pagka kasama natin, pabayaan nyo na kung halimbawa may nasabi sa'yo hindi maganda. O pabayaan mo na yun. O hindi naman nakakabawas ng pagkatao yan, hindi pa ba kayo sanay? Araw-araw tayong kinokontent ng mga putragis na mga vlogger ni Bongbong na mga walang utak. Yung mga utak kasing laki ng ng kulangot ng lamok. Maliit na yung lamok, no? Yung kulangot pa ng lamok, ang liit na masyado, no? Oo, pwede nang sumama sa buhangin yun. O, di ba? Araw-araw man tayo tinatira ng mga yan. Araw-araw man tayo kinokontent ng mga yan. Pinapansin ba natin? Nagtatraction ba? Naapektuhan ba tayo? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi importante sa atin yung sasabihin nila. Hindi naman tayo bida rito, eh. O, so kung halimbawa may nakita ka, hindi mo nagustuhan yung nakita mo, kalmado ka lang. Just keep it to yourself. Yung lahat kailangan ilabas ninyo sa vlog. Hindi naman importante yung mga nararamdaman ninyo sa vlog. Ang importante sa mga vlog natin, yung interest ng pinagtatanggol natin. Sino ba pinagtatanggol natin? Mga Duterte. O kung ano yung interest ng mga Duterte, doon lang tayo focus. Huwag na sa mga personal na mga interest nyo. Kayo na, wala namang premyo ng pinakamagaling na vlogger ni Duterte. Wala namang patimpalak ng pinakamagaling. Sino bang pinakamagaling na supporter? Ito ba yung pinakaganyan? Ako, may picture ako dito, may picture ako dyan. Wala namang ganun. Wala namang pasikatan yan. Oo. Hindi naman ito importante. Kilala ka ba ni Duterte? Ikaw, kilala ka. Ako, kilala ako. Ako, nakasama ko na. Ako, ganito. Wala namang ganung usapan. Basta ang importante, sama-sama tayo sa isang direksyon na poprotektahan natin yung pamilya, yung mga Duterte na magbibigay ng magandang leadership sa bayang Pilipinas. Poprotektahan natin sila. Doon lang tayo. Pero mga tao sa paligid nila, may mga chismis kayo, ilalabas nyo dyan. Puro chismis. Tapos hanggang sa mahahati na yung mga atensyon. Imbis na sana sa susunod na eleksyon, sa 2020, full force tayo. Gusto nga natin na yung 32 million na boto ni Inday Sara, madoble natin. Paano natin madodoble pag ganyan? Sita kayo ng sita doon sa mga nakakapalibot sa kanila. Pabayaan nyo lang niya kung ano yung mga diskarte ng mga nakapalibot sa kanila. Hindi lang kayo nakakapansin nun, napapansin naman ng lahat yun. Huwag nyo na i-content yan. Madami naman tayong pwede i-content. Yung corruption, i-content natin. Yung mali-maleta, i-content natin. O, dami naman tayong mga balita na may i-content. Yung mga katarantaduhan, kabobohan ni Claire Castro. Yung mga kasinungalingan ng gobyerno. Yung mga pagnanakaw ng mga congressman. Ang daming topic, hindi mauubos. Hindi ko maintindihan. Bakit ba? Ang hilig din yung itapik. Yung mga nakikita nyo mga tao sa paligid nyo. Lalo na mga kakampi nyo. Huwag ganon. Kalma lang. O, tapos, nag-react yung isa. Wala nang katapusan yan. Away na kayo ng away niya. Nawala na naman yung focus natin. Imbis na yung focus natin nandito sa corruption at saka protektahan. Ito si Inday Sara, magkakaroon na ng impeachment. Hirap-hirap na ng buhay ng mga Pilipino eh. Nag-aaway-away pa tayo. Huwag na ganun. Gusto natin makuha yung buo. Okay, mga supporters ni Bongo, supporters ni Vic Rodriguez, mga supporters ni Guanzon, mga supporters ng lahat collective, kailangan makombine natin yan at lahat yan kailangan mapagsama-sama natin. Wala munang politika, wala munang personal agenda, wala munang problema.
O lahat yan, i-ano na natin, i-funnel natin lahat para mabigyan natin si Inday Sara ng sobrang daming boto para hindi madaya ng Comelec. Okay ba yun? Okay ba yun? There's always a time for anything, for everything, okay? There's a time, there's a proper and right time for, mag-away-away, magrambulan. Gusto pagkatapos ng 2020, magsuntukan tayo lahat eh. Walang problema yan. Gusto nyo magsundutan tayo ng mata. Walang problema yan. Pagkatapos na nung mai-ano natin yung agenda natin, yung pangkalahatan na direksyon na gusto nating puntahan, agenda natin, natin yan, tawag dito, maipanalo natin yan, maipalabas natin yan, o tapos pagkatapos yan, gusto nyo mag-inuman tayo lahat, tapos habang nag-iinuman tayo, pipitik bulag tayo, di ba? Oh. So, wala na to, hindi na to usapan ng, dati naman ganito yan eh, dati ganyan yan. O, pag-usapan natin yung kay Guanzon at saka kay Topacio. O, si Topacio may nasabi kay Guanzon, si Guanzon may nasabi kay Topacio. Parehas nating kaibigan yan, parehas nating mahal yan, si Guanzon at saka kaaway man natin si Guanzon noon. O, pero ganun talaga. O, may mga tao, nagsisisi naman sila sa mga pagkakamaliat nila at yun nga ang natin, yung purpose natin, di ba? Ang purpose natin dito, one of my purpose sa pag-vlog is ma-convince ko yung mga dating mga kalaban na magpunta rito sa atin. Ayan nagpunta na dito sa atin. Nandito na sa atin, finally. Nagising na sila sa katotohanan. Nandito na sila ngayon sa atin. Wag na natin silang banatan. O kung halimbawa, nagpunta yan sila dito sa atin tapos ginamit lang din tayo para sa personal na agenda. Halimbawa, tumakbo yan si Guanzon, nanalo si Guanzon, tapos unang tinarantado niyan, mga Duterte kagad, o di sira siya, ganun lang naman yun eh. Ganun lang yun. And hindi naman natanga mga tao. So naiintindihan ko naman si Attorney Ferdy. Attorney Ferdy, kaibigan ko yan, talagang idol ko yan, mahal ko yan. Naintindihan ko naman siya, yung kanyang pag-alab ng kanyang damdamin. Ito nga ang maganda sa mga Duterte. Walang nagkukumpas sa atin. Ito isa sa mga magandang senyales na talagang sa Duterte camp walang nagkukumpas. May kanya-kanya tayong mga opinion, may kanya-kanya tayong mga tawag dito, utak. Oo, sasabihin natin yung mga gusto natin sabihin. At saka ang tatapang, kita mo naman, nagbangayan. Parinigan sa isang stage si Guanzon at saka si Topacio. So naintindihan natin si Topacio na talagang Duterte supporter talaga yan, mulat-mula pa. At talagang ginugol niya na yung time niya para sa pagtatanggol sa mga Duterte. Ito naman si Guanzon na dating dilawan pero sinabi niya, consistent ako, kalaban ko talaga yung mga Marcos. So sa nakikita ko between the Marcos and the Dutertes, Duterte talaga yung mas maayos. So sa pagdating ng 2028 at itong Bongbong Marcos na to maglalabas ng kanyang kandidato, hindi ko susuportahan yan. Ang susuportahan ko yung kalaban yan, which is si BP Sara. O ganun. So ngayon, si Guanzon nandito na sa atin. So naliwanagan naman na siya. Yun naman, sabi ko nga sa inyo, yun naman ang purpose natin. Kaya tayo nagvo-vlog. Yung mga hindi pa naliliwanagan, maliwanagan. Yung mga hindi maliwanagan, mamatay na sila mamaya. Ganun. Ganun lang. Okay? So sana bati-bati na. Wala na mga ganyan chismis-chismis. Kung meron kayong mga alam na chismis and sa tingin ninyo makakasira sa grupo, makakasira sa ating hindi naman makakasira pero yung mawawala tayo sa focus o pansamantala tayong makakaantala sa ating mga dapat gawin sa ating focus, na yan, tigil na natin yan. Wag nang ganun. Wag nang ganun mga boss ha. Bati-bati na ha. O bati-bati na. O yung mga banat ng banat sa isa't isa, wag nang ganyan. O basta ito lang ang kailangan natin. Focus tayo sa issue ng bayan, focus tayo sa pagsuporta at pagdepensa sa mga Duterte, focus tayo sa bayang Pilipinas. Hindi po tayo ang bida rito. Hindi ako, hindi ikaw, lalong hindi siya. Ang bida dito, bayang Pilipinas, buong Pilipinas at mga Duterte na magbibigay ng maganda, maayos, malinis at payapang Pilipinas. Yun ang focus natin. Alright? Alright? Siguro naman maliwanag na ang lahat ha. Huwag na magaway-away ha. Yung umaaway kay Senator Bongo, yung call out ko na ha. Third floor studio, tsaka si Senator si dating Congressman Jing Paras, bati na kayo ha. Tsaka si Senator Vic Rodriguez, tsaka si Bongo, hindi naman sila magkaaway dalawa. Nag-aaway man lang yung mga supporter nila. Wag na muna ha. Wag na muna nating pag-away-awayan yan ha. Kung ano man yung mga indifferences ninyo. Kung halimbawa nakikita ninyo si Senator Bongo, nahihinaan kayo sa kanya, pabayaan nyo na, trip niya yun eh. Hindi naman kayo pinakikialaman ni Senator Bongo.
Oh, hindi ano 'yun, mas marami tayong dapat na i-focus. Instead mag-focus tayo sa kahinaan ni Bongo. Kung nakikita niyo mahina si Bongo, nakikita niyo mahina si Bato, o wag tayo mag-focus tayo sa kahinaan ng kalaban natin eh. Kalaban natin 'yun eh. Kakampi natin 'yan eh. So, pabayaan natin yung diskarte nila. I'm pretty sure matatanda na 'yan, mga magagaling 'yan, mga politiko 'yan, matatalino 'yan. So, kung ano man yung mga diskarte nila sa buhay, pabayaan na natin. Tapos, kung halimbawa man may mga nakikita kayo, parang mayroong friction si ganito tsaka si ganyan. Pabayaan niyo na 'yun. Labas na kayo mga chismoso kayo eh. Wag niyo nang pakilaman 'yon, ha. Ano na tayo, focus na lang tayo. Sayang ang panahon natin. Oh, sayang ang panahon. Tapos si Topacio at si Bing Guanzon. Oh, pabayaan niyo na, ha. Wag na kayo mag-away dalawa, ha. Kampi-kampi na lang tayo, ha. Oh, halimbawa, Topacio, ayaw mo iboto si Guanzon. Oh, wag mo siya iboto, okay lang. O ganun lang. O wag na lang tayong manghatak ng mga mga naniniwala sa atin para oy, wag natin iboto yan. Wag na bayaan natin na yung mga tao pumili ng mga politiko sa mga Duterte na gusto nilang piliin para iboto pagdating ng eleksyon. Alright? Wala pa naman ticket si Inday, nag-aaway-aaway na kayo. Paano na pag nagkaroon na ng ticket yan? No, yan yung iniiwasan natin, okay? Ano pa? Sino pa nag-aaway-aaway? Yung mga nasa Hague. Yung mga nasa Hague, bati-bati na ha. Bati-bati na. Huwag bayaan nyo na si Maharlika, wala nang pag-asa yan. Si Maharlika na banat ng banat, bayaan nyo na yan, wala nang pag-asa yan. Sabi ko sa inyo si Maharlika at si Nino Barsaga, magkaparehas ng level yan. Bayaan na natin yan. Oo, ano na lang, kalma na lang. Kung ano yung mga patutsadahan nila, pabayaan nyo sila. Basta importante, kung hindi naman tayo involved, o kaya kung halimbawa, ikaw yung inaaway, bayaan mo lang. O hindi ka hindi ka babaan ng pagkatao. Actually, mas nagiging mas kabilib-bilib pa nga yung mga tao naps. Bayaan mo yan. Ako, ang dami yung mga vlogger sa kabila, ang dami mga chismis kay Boss Dada. Pinapansin ba ni Boss Dada? Hindi. Pinapanood ko ba? Hindi. Ba't ako may inis? Hindi ko pinapanood. O kayo naman, ganun din. Pagka nakita nyo, nag-aaway-aaway, alis na kayo kagad. Huwag na kayo makihalo, mag-chat-chat pa kayo dyan, mag-comment pa kayo, tigilan nyo na yan ha. May Huwebes Santo ngayon, kailangan magpakabait kayo. Kasi pag hindi kayo mabait, bahala kayo. Baka mamaya, mauna pa kayo mamatay kay Bongbong, kay Remulla, kay Abalos, kay Romualdez, sige kayo. Pagka nauna pa kayo dyan dahil sa mga, kakapanood ninyo ng mga nakakagalit-galit ng mga vlog ha. Mabawasan pa tayo. Yung boto natin kailangan solid. 32 million si Inday Sara ngayon, di ba? Gawin nating mga 65 million. Para talagang walang lusot. Speaking of, naku mga bossing ha. May chismis tayo ngayon ha. Yung diyan daw sa Davao City ngayon, parang meron yatang nagaganap na naman diyan. Si Pulong Duterte daw, yung kanyang bahay i-raid daw. Bakit? Anong problema? Anong kaso? Meron ba silang pangkaso kay Pulong Duterte? Teka. Meron ba dinakaw si Pulong Duterte sa bayang Pilipinas? Ba't ganun? Ba't Davao na naman? Sabi nung nakaraan, yung kay OJC, ocular inspection, 16 days nang tumira dyan yung mga pulis. Diyan na sila nanirahay. Sa sobrang tagal na nga nila dyan, naging magkukumpare na sila sa binyag. Yung mga pulis dyan, hindi sila magkakakilala. 16 days ba naman sila magkakakilala? Pati amoy, pati mga bad breath nila, nagpalit-palitan na sila. Naging magbe-best friend na yung mga nagkaroon na nga sila ng GC. Ang pangalan ng GC nila KOJ Siege. 16-day friendship. 16 days na sila nandiyan dyan, mag-ocular inspection pa. Ano pang inspection ninyo dyan? Pati yung mga kangkong, mga dahon ng kangkong, tiningnan nyo na, libre pakain nyo dyan. Ini-entertain pa kayo. Yung compound ng The Kingdom of Jesus Christ, araw-araw, 24 oras may tumutugtog. Kanta ng kanta, yung preaching ni pastor, magdamag dyan. Nagsibaitan na nga yung mga pulis. 16 days ka ba naman 24 oras nakikinig ng preaching ni pastor? Di ka ba naman bumait? Tapos mag-ocular inspection na naman sila. So eto na naman, meron na naman bagong ocular inspection. Si Pulong Duterte naman, Diyos ko po. Ewan natin kung ano bang nito. Hindi natin alam kung ano bang reason, bakit parang pupuntahan na naman daw yung bahay ni Pulong. Ano ba hanapin nyo dyan? Andiyan dyan ba yung mali-maliit ang pera? Andiyan dyan ba yung 805 billion na ninakaw ng mga taga-gobyerno, mga congressman? Congressman man si Pulong, pero hindi naman siya kasama sa mali-maliit ang pera. Wala naman siya dun sa testimonya nung 18 ex-military. Yung 18 Marines na tinatawag nila, wala naman yung pangalan niya dun. Bakit yung mga pangalan ng mga tao na nandoon sa 18 Marines, bakit hindi nyo tingnan yung mga bahay nila, tingnan yung mga kayamanan nila, tingnan yung mga bakuran nila, baka sakali yung mga malita nandiyan pa. Bakit? Si Pulong, hahalugugin daw yung bahay niya. Ano nga hanapin nyo dun?
Hindi natin maintindihan, 'di ba? Kasi nakita ko lang din sa post ni Boss Mill. Oh, mayroon daw tapos nagka-camp na din daw yung mga tao doon dahil nga binabantayan nila kasi nangyari yan nung panahon nung habang nandoon kami sa Davao no may siege, hindi ba? Nangyari yan doon sa bahay daw ni Pangulong Duterte, i-raid daw yung bahay niya. Tapos nag-camp yung mga tao doon, ang dami mga tao doon, no? Tapos nagpunta lahat ng tao doon, nag-vlog lahat nga, naging vlogger dahil doon. So nagpunta lahat doon. So ngayon nandiyan naman daw sa bahay ni Pulong. O yung mga vlogger nag-aabang dahil nga meron daw silang intel. Ewan ko saan galing intel. May intel daw sila na hahalughugin daw yung bahay. Wala talaga kayong Kayo talaga mga taga-gobyerno, wala na kayong pinipiling panahon. Oras ngayon para mag-ayuno, gagawa na naman kayong kasamaan. Oras ngayon para nilay-nilay, gagawa na naman kayo ng kademonyoan. Hindi porket mauhuli si Panginoong Jesus ng Huwebes ba Biyernes? O Huwebes siya nahuli. Hindi naman ibig sabihin nahuli siya ng Huwebes. Pagdating ng Biyernes, na ipapako siya sa krus, ibig sabihin wala siya, hindi niya na kayo nakikita. Hoy, naka-record dyan. May CCTV si Jesus. Nakatutok yan sa inyo. Lahat ng mga ginagawa niyong kasalanan kahit ipinako siya sa krus ng Biyernes at wala siya ng buong Sabado, naka-record. Sa muling pagkabuhay niyan, on the third day, sa linggo, pagbuhay niya ng linggo, titingnan niya yung CCTV, makikita yung mga ginawa ninyo. Kala niyo makakalusot kayo? Hindi kayo makakalusot, ha? Tigilan niyo yung mga ginagawa ninyo. Pakinggan natin yung statement ni Pulong Duterte patungkol dyan sa paghahalughog daw sa kanyang tahanan. Aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Paste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Ito, kisay mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, kung saan ko kasabot, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mill man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Ako, sino kaya yung matibay na yan? Matibay ang mukha niya na. Sino ba yan? Yan ba yung taga-NBI? Si Matibag ba yun? Matibag yun. Hindi naman matibay yun eh. I assume hindi ko alam eh. Pero ang alam ko kasi, yung taga-NBI na yan, yung NBI director ngayon, yung pumalit kay, mabait yung pinalitan niya eh. Tsaka yung pinalitan niya. Kasi sa pagkakaalam ko, si Judge Santiago, isa sa mga reason bakit yan tinanggal, dahil yan eh, syempre huwis yan, judge yan. Ayaw niyan gumawa ng mga bagay na illegal. Ayaw niya nang gumawa ng mga bagay na wala sa proseso. Kasi huwis yan. Siyempre masisira naman yung reputasyon niya. Tagal-tagal niyang pinangalagaan yung reputasyon niya, masisira lang dahil sa utos ng mga abnormal na itong mga amo niya. So ngayon pinalitan siya. Yung pumalit sa kanya okay man din. Kasi nung nagpunta si Sir Jack diyan sa NBI, di ba, merong siyang kaso. Maayos naman daw yung pagtanggap sa kanya. Sinabihan lang daw siya na wag sa susunod mag-iingat ka sa mga ipopost mo, ha. Wag bara-bara kasi abala yan, kaso yan. So mahirap yan pagka ganyan. So since ka naman, apologetic ka naman, hindi ka umamin pero you apologized. Maayos naman ang pumunta ka naman dito, maayos naman yung pagpunta mo rito. So parang binigyan na lang siya ng verbal warning. Pagkatapos nun, pinalitan yung na yun. Yung director na yun. Tapos, yung pumalit sa director na yun, ang unang-una niyang ginawa, kinasuhan si Sir Jack. So, dito mo talaga alam. Dito mo talaga makikita na itong mga nilalagay nila sa posisyon, ginagamit talaga nila. Wini-weaponize talaga nila yung mga ahensya to go after yung mga bumabatikos sa kanila. So kung yun yung tao na binabanggit nito ni Congressman Pulong, yung si Matibag ng NBI, magkakaroon ba sila ng search warrant kung walang
o hindi pinapahintulot ng korte. Di ba usually pag may search warrant, dapat mayroong pirma yan ng judge? Hindi ka pwedeng magkaroon ng mga ganyang warrant hanggat walang kasong isinasampa sa'yo, di ba? Kasi si Pulong, wala naman siyang alam na kaso. So kung ang nag-initiate nito, according to him kung ang intel niya ang nag-initiate nito, NBI, bakit? Bakit NBI? Katulad yan, kapag ang NBI nagkakandak sila ng investigation, wala silang wala silang ano mo tawag doon? Wala silang contempt powers. So ibig sabihin, halimbawa ako, pinatawag ako sa NBI, tapos hindi ako nagpunta sa NBI, hindi ako nag-cooperate sa investigation nila, nagbigay ako ng valid reason, bakit hindi ako pupunta? Hindi nila ako pwedeng i-arestuhin. Oo, kasi according doon sa mga natanong natin, kasi nga yung nangyari nga kay Sir Jack, tinanong nga si Sir Jack, bakit ka nagpunta doon, Sir Jack? Tapos wala ka pang kasamang abogado. Kasi inimbitahan ako, pwede sila mag-imbestiga, pwede sila mag-imbita, pero wala silang contempt powers. Hindi ka nila pwedeng kung hindi ka magpunta ipakukulong ka, hindi naman sila Senado at saka Kongreso na mayroong contempt powers kapag nag-i-investigate sila in aid of legislation. Sila mag-iimbestiga lang sila din kung ano yung magiging investigasyon nila. Hindi ka umatin sa investigasyon nila, hindi pwede sila magsampa ng kaso sa iyo. Katulad noon, nagsampa sila ng kaso kay Sir Jack, nagpunta na si Sir Jack doon pero nagsampas pa rin sila ng kaso, di ba? So ngayon, kung mayroon man reklamo, let's say for example sa NBI, may ini-investigate ang NBI kay Pulong. Ang tanong, ano yun? At saka kailangan alam nung tao na nung party, lalong-lalo na noong mga legal team na itong tao na ito na pupuntahan ninyo, kailangan alam niya yung reason na nagpunta kayo ron, pupunta kayo ron. At saka kailangan alam nila kung ano yung hinahanap nyo ron. Kasi kung mamaya niyan, punta kayo ron tapos surprise na naman yung hahanapin nyo. Hindi pwede yun. Baka mamaya tumira kayo dyan 16 days maliit lang yung bahay ni Kong Pulong. Hindi katulad yan ng bahay nung compound ng Kingdom of Jesus Christ. 3,000 3,000 square meters yata yun. Napakalaki nun. Nagkasya kayo dyan. Diyan kay Pulong, baka dyan kayo manirahan ano na yun. Paglabag na sa sa kapangyarihan niya. Ano pa masasabi ni Pulong? Alam mo naman to si Presidente Rudy. Pag-imbestiga, sa corruption ng tao yun. Pero mabigat yun kung si Matibag yun Hindi ko sure kung si Matibag yun. Pero kung yung si Matibag, ibig bang sabihin ni Pulong, korap yan? Naku po. Wag naman sana. Nasa NBI siya medyo critical yung posisyon tapos korap, di ba? Well, sabi ni Pulong yan hindi ko alam. At saka hindi rin ako sure kung si Matibag yan. Pero matibay ewan ko. Erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita. Pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. Kanya. Ako po, sino yung palakang smuggler? Ang palaka ka na nga, smuggler ka pa? Kumukuha ka pa ng maleta, ang kapal ng mukha mong palaka ka. Mantakin mo, smuggler ka na. Konektado ka na sa mga smuggler, pati daw kapatid mo smuggler na. Di umano. Tapos, tumatanggap ka pa ng maleta. Tigas ng mukha mo, hindi ka naman binoto ng taong bayan, kasama ka sa korupsyon. Lakas Ay ko nga sa inyo Delikado talaga si Satanas. Delikado si Satanas. Palagay ko naka-PIP si Satanas. Ano may PIP? Sa mga kumpanya, sino dito yung mga nagtatrabaho sa mga corporation? Mga corporate people dito. PIP. Personal Improvement Plan. Naka-PIP yan, naka-bell curve yan. Siguro si Lucifer. Ina-assist siguro ng management ng impyerno kung si Lucifer siya pa rin ang pinakamasamang nilalang sa buong universe. Kasi may pumapalit na sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, kapag itong mag-asawa na to, si Palaka at saka si Kalapate. Si Kalapate, yung asawa niya mukhang putuyot na kalapate na. Kapag yan dalawa na yan, namatay yan, magiging yan, hari at reyna yan ng impyerno. Sa sobrang sama ng ugali ng dalawa yan, sama na ng ugali ang papangit pa. Grabe. Sabi ko nga sa inyo si Lucifer, kinukwento ko nga nung nakaraan, si Lucifer bumait sa kanila nung inassess, nung tinimbang sila, pagdating sa kademonyohan, putya ang gaan ni Satanas. Sobrang bigat ng mga kademonyo na ginagawa ni Palaka tsaka ni Kalapate. Walang hiya kayo, hindi kayo huminto ano pa yung masasabi? Grabe Palaka, maleta, smuggler, sobra naman to si Pulong. Yan, kabalo ka bin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuuna na tong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon.
walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kita naon. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, hulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitan-aw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Yun yung sinasabi ni Pulong ha, hindi nyo nanintindihan, Bisaya kasi. Sabi niya, medyo nadidismaya din siya ng bahagya sa mga tao kasi parang pinababayaan na lang ng mga tao yung araw-araw na pagnanakaw. We are talking about trillions of pesos. If you're gonna compute yung budget ng DPWH from 2022 or 2023 na lang up to 2025, trillions of pesos po yan. Pera nyo yan. Trillions of pesos. Yung trillions of pesos na yan, dapat apunta yan sa education, pandagdag ng mga classroom siguro, buildings, or at least pangbayad sa mga matrikula ng mga estudyante. Pangalawa, pwede siyang pangdagdag ng mga kama sa mga sa mga ospital, pambayad sa mga dialysis ng mga Pilipino na wala ng kidney, may mga kidney failure. Tapos yung mga sa heart center, may mga matatanda dyan na may mga sakit sa puso, pambayad na sana yan sa kanilang hospitalization. At kung ano-ano pang mga pwedeng paglagyan ng trilyon-trilyon na pera na yan, sana kung napunta yan sa serbisyo sa walang sinabi yung mga Cambodia, Vietnam, kung ano mga bansa sa paligid natin, walang sinabi sa atin. Pero masyado tayong nananahimik na araw-araw ninanakawan tayo ng mga yan. Hindi tayo umiimik. Tapos ang lagi natin sinasabi, bawi na lang tayo sa eleksyon, bawi na lang sa eleksyon. Tapos pagdating ng eleksyon, pupunta yung congressman ulul. Magbibigay ng dilata, magbibigay ng barya, tapos iboboto na. Tangina, alam naman nilang magnanakaw. Alam niyo yun, hindi ko rin talaga maintindihan. Tapos papangakuan na naman, anak ni ganito, anak ni ganyan, artista. Tapos, puchaya, mananalo na naman. Yun yung sinasabi dito ni Pulong na parang tayo rin ang gumagawa nito sa sarili natin. If there's, unang-unang dapat sisihin tayo pagdating dito kay Bongbong Marcos. Tayo yung unang-unang kayo. Ako hindi ko mabinoto yung ulul na yan. Kayo ang dapat unang sisihin talaga because you gave him the opportunity to do this to you. Kasi kung hindi nyo sana, kung nakinig lang kayo kay Tatay Digong sana noon, hindi sana tayo nagkaganito. Kaya lang, siyempre sisino naman niya kay Inday kasi kaya lamang kami sumuporta dahil kay Inday. Kaya nga, yun na yung baguhin natin na sumusuporta tayo dahil dahil ini-endorse sila ng mga gusto nating politiko. Why not yung gusto nating politiko, iboto natin. Halimbawa si Inday, binoto natin. O iboto natin si Inday, tapos biglang nagkaroon siya ng mga senador. O tapos yung sa mga senador niya, meron kang hindi kursunada. O pwede mo namang hindi iboto yun, tama? Di ba? Iboto mo lang yung gusto mong kandidato. Basta ang importante, nagawa mo yung due diligence mo, yung napag-aralan mo lahat ng mga background nitong mga tumatakbo na ito. And kung feeling mo, itong tao na to, ginagamit lang ang Duterte, o edi wag mong iboto. That's democracy. Pero ang pinaka-masaklap kasi is yung hypocrisy na nagdi-disguise as democracy. O, magboboto tayo. Tapos, putya, dahil binigyan tayo ng pera, binigyan tayo ng ayuda, o pagkatapos nanakawan tayo, tapos magrereklamo na naman tayo. Di ba? O, hindi ako, I don't like to sound like na naninermo na. Hindi, sinasabi ko lang na if we really want change, sabi nga ni Michael Jackson, if you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Ikaw, isip mo yan, pati si Michael Jackson, na-quote pa natin. Hindi, totoo yan. Tingnan mo yung sarili mo, tapos tingnan mo kung karapat-dapat ka ba doon sa mga gusto mong mangyari. At para magkaroon ka ng magandang bahay, tingnan mo muna yung sarili mo. Karapat-dapat ka ba magkaroon ng magandang bahay? Ginagawa mo ba lahat ng mga makakaya mo para magkaroon ka ng magandang bahay? O para sa magkaroon ka ng magandang Pilipinas, ikaw ba bilang isang botante, nagawa mo ba yung yung dapat mong gawin para, alam mo yun, napag-aralan mo ba yung mga ibinoto mo? Yun yung sinasabi ni Pulong dito, Bisaya yun, tinagalog ko, di ba? Saan ka pa? Muna yung sakit niya. Pero, alam mo, Alvin, paano ba ito sabihin? Yung magbibisita ka sa isang bahay, mag-search siguro. Sa bisita ko Ganun siguro, sir. Murag anak siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, anak, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge nga nag-issue ug sa mga abogado nga ni-appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao. Pailan ro na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana ra na bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook.
palihog lang i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga paryentes Danau kay hinaguan na nila tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya ato ni sumpayan pa kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Mao ra dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. O yari, yung mga ginamos doon, mga bagoong. Alam mo, ito yung mga taong walang kinakatakot, walang ay tinatago. Pero yun nga yung nakakapagtaka kasi sa mga nasa gobyerno na if you are really, kasi tinan mo, ano ba yung purpose? Bakit mo bibisitahin si Pulong? Ano ba yung purpose? Bakit mo bibisitahin si, basta yung mga properties nila? Dahil kritiko sila? May ninakaw ba sila? Kung may ninakaw sila, mag-file kayo ng kaso. Pero kung hahalugugin nyo yung bahay nila, para saan? Yung kaso ni Pangulong Duterte, nasa ICC na. Kasi kung ang reason ng kanilang paghahalughog para makahanap ng mga, halimbawa, mga armas na ginamit ng Davao Death Squad, putang ina naman, ba't naman nila itatago yung mga armas ng Davao Death Squad kung totoo man yung Davao Death Squad na yun? Ano na pwede itaano yan? Ano yan, jowa? May sentimental value, itatago mo pa? Walang hiya naman. O kung sa tingin ninyo krimen yung ginawa ng Davao Death Squad, kung meron man, pati tatago pa nila yung mga ginamit nilang baril para sa krimen na yan. Kung ako naman ang kriminal, ang gagawin ko, itatapon ko na sa pinakamalalim na dagat. Di ba? Para hindi nyo na makita. Bakit naman mapupunta yan sa mga tahanan nila Pulong? Una sa lahat, sila Pulong, meron ba silang issue ng drugs? Wala naman. Si Baste, meron ba issue ng drugs? Inalabanan nga nila yung drugs dyan sa Davao So kung yung kaso naman ng Davao Death Squad, di naman sila involved. Di naman involved si Baste, di naman involved si Pulong. Si Pangulong Duterte naman, nasa ICC na, nakakulong na. Feeling ko naman, kompleto na yung ebidensya noong mga, yung mga tawag dito, prosecution niya. Hindi ba? So ano pa yung purpose, reason, bakit tahalugugin niyo pa yung bahay nila? Para makahanap ng ebidensya? Nasa korte na. So panggigipit ba? Hindi nyo kayang gipitin ng mga Duterte. Kasi katulad din ng Kingdom of Jesus Christ, yung ginagawa ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, do you think yung pagtanggal ninyo sa prangkisa nila, yung pagpatay ninyo sa mga members nila, yung pagbababoy ninyo sa mga simbahan nila, do you think they will stop? Do you think they will stop spreading good news? They will stop spreading love. They will stop doing yung kanilang advokasya na linisin ng bayang Pilipinas, no? You're just making them realize na tama yung ginagawa nila kasi galit na galit kayo. And ganito lang naman yan kabutihan versus kasamaan. Kung nasa mabuti ka, kalaban mo kasamaan. And tama rin yung sinabi nito ni Pulong na kailangan naman ng kailangan ng mga warrant yan. Siyempre yung warrant yan, magsisimula yan sa mga judges. So we will question everything. If you will do that, we will question everything. We will question the judge na nag-issue ng warrant. We will question the warrant, all of our lawyers. So, pero dito mo makikita na talaga marami nagmamahal sa mga Duterte kasi nagka-camp out na yung mga supporters nila doon sa bahay ni Pulong. And na din yata, pati yata doon sa bahay ni Mayor Baste, may mga tao na dyan. Di ba? Pinoprotektahan sila ng mga taga Davao. And sabi ko nga bakit ba natin kailangan pilitin na itong ba't ba natin kailangan guluhin yung Davao? Sabi ko sa inyo, if Davao is the Davao before, kung yung ginugulo yung Davao ngayon is the Davao before, kung hindi inayos ni Pangulong Duterte yan, hindi kayo makakalabas ng buhay dyan. I'm pretty sure. Hindi nyo yan kayang gawin sa Maguindanao, hindi nyo yan kayang gawin sa Marawi, hindi nyo yan kayang gawin, malalagas talaga kayo. Pero mabuti na lang, naayos na ng mga Duterte ang Davao City. Naging disibilisado, hindi ko naman sinasabing disibilisado, pero di hamak na mas peaceful ang Davao City kumpara sa mga neighboring cities and provinces dyan sa Mindanao. And pasalamat tayo dahil maayos ang Davao City, disiplinado na at hindi backwards. Kasi kung hindi, yung ginawa ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, walang kapatawaran yun. Subukan yung gawin sa mga moske ng kapatid natin na Muslim yun. Tingnan natin kung hindi magsigulong yung mga betlog nyo. Ayo talaga. Dito naman tayo. Speaking of magbati-bati na. Ayan. Si Amy Marcos nagsosorry sa mga Duterte. Pakinggan natin itong balitang to. Isip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa Ano pa pagsisisi mo? totoo lang, naisip ko rin. At nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo.
Ayon pa sa Yeah, so humingi siya ng tawad kay Inday Sara dahil daw siya ngayon nag-pursue kay Inday Sara para tumakbong presidente ng Pilipinas, tulungan yung kapatid niya. So nagsusorry siya kay Inday. Siguro mas maganda ay may mag-sorry ka sa mga Pilipino kasi katulad ni Inday Sara na nararamdaman lahat ng mga problemang ito, yung sa tatay nila, yung pagpa-persecute sa kanya, etong mga kaliwat kanang pang hahayop sa kanya ng Kongreso, bagamat nararamdaman ni Inday Sara yun, that's part of politics. Ang dapat mag-apologize ka, Amy Marcos, sa mga Pilipino na walang kakayahan. Si Inday Sara may kakayanan man yan. Ang mga Duterte may kakayahan man yan, bagamat nangyari yan sa kanila, may mga kapasidad man sila. Pero yung mga Pilipino na pineste ng kapatid mo araw-araw, ng pinsan mo na ninakawan nila araw-araw, miyak-miya, aba, ano yan? Ano yan, madam? Doon ka dapat mag-apologize. So, instead of, alam mo yung magpapogi ka, magpaganda ka sa mga Duterte supporters, magsusorry ka kay Inday Sara, I'd rather you apologize sa mga Pilipino na pinesti ng pamilya nyo. Mga hudas kayo. Masamang tao na yung tatay mo, nag-asawa pa siya ng matamang tao. Si Imelda. Tapos syempre, pag nagsama yung dalawang masamang tao yan, makakabuo yan ng demonyito. Ayun, si Bongbong, paglaki, pucha, higanting demonyo. Yun ang problema. So instead of gamitin mo na naman yung mga Duterte supporter, mag-apologize ka kay Inday Sara, sorry kay Inday Sara, mas malaki atraso mo sa mga mamamayang Pilipino na walang kapasidad. Yung mga mamamayang Pilipino na hindi nila alam kung may pambaon yung mga anak, pamasahe, panggaas, gasol, pambili ng pagkain. Yan yung walang kapasidad. Si Inday Sara may kapasidad yan. May pambayad ng mga abogado yan. Yung tatay nila nandoon sa Hague, nabibisita nila. Pero yung biniktima ng pamilya ninyo, mula pa nung panahon ng tatay mo hanggang ngayon, doon kayo humingi ng tawad. Hindi sa mga Duterte. Hihingi kayo ng tawad sa mga Duterte. Para isang na lang, parang 2 birds in 1 stone. Nakapag-sorry ka na kay Inday Sara, maaawa pa sa atin yung mga DDS. Luka-luka ka pala eh. Nag-apologize siya nung nakaraan sa tatay niya dahil hindi daw niya nabantayan yung kanyang kapatid. Yun na nga lang pinagagawa sa'yo, hindi mo pa nagawa. Babantayan mo. Sa bagay, si Bongbong di naman daw natutulog yan, kakabantayan niya sa sarili niya. O hindi ba? So, Amy, tigil na natin tong kaplastikan. Puro ka kaplastikan eh. Puro ka politika. Hanggang ngayon, politika pa rin. Ang tanda-tanda mo na eh. Napapakute ka pa. Okay man yung ginagawa mo for optics. Pero sa totoo lang, ang laki ng kasalanan ninyo sa mamamayang Pilipino. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon sa ginawa ng pamilya nyo sa bayang Pilipinas dahil kayo, pamilya nyo, ang salot sa bayang Pilipinas. Akala mo, pag hingi mo ng tawad na yan, iwas ka sa karma? Hindi, damay ka dyan. Damay ka sa karma na yan dahil yun na nga lang yung dapat mong gawin eh. Alam mo naman, noon pa adik yung kapatid mo, ikaw na nagsabi, adik, ba't pinatakbo mo pang presidente, luka-luka ka? Diba? Sabi niya, bata pa yung adik na yan. Alam mo palang adik, pinatakbo mo pa, dinamay mo pa si Inday Sara, mambubudol ka rin eh, luka-luka ka eh. Dapat hindi ka kay Inday Sara nagsosorry kasi si Inday Sara, biniblame niya na yung sarili niya for being, yung nabudol ninyo. Marami naman kayo nabudol. Pero okay na, nagsisisi na si Inday Sara. Wag mo na siyang idamay dyan sa mga kaartihan mong mga video mo. Video nyo ni Daryl Yap. Yung mga kaartihan yung dalawa, itigil. Mag-sorry kayo sa mamamayang Pilipino. Mag-sorry kayo sa mga namatay nung martial law. Mag-sorry kayo sa mga ninakawan ng tatay mo. Isoli nyo. Ikaw, kung talagang nag-apologize ka, isoli mo yung ninakaw ng tatay mo. Nagsoli ka na ba ng mga ninakaw nyo? Si Bongbong Marcos, yung estate tax ng kapatid mo, singilin mo kaya? Kung talagang nag-apologize ka. Yun ang unang-una mong gawin. Si Amy Marcos, napaka-plastic mo kasi. Kaya ayan, nagagalit tuloy sa iyo nagagalit tuloy sa iyo si Claire Castro. Meron pa ba siya sasabihin dito? Presidential sister, hindi niya lubos maisip na magagawa ng kanyang pamilya ang pang-aapi. Hindi daw niya lubos maisip na magagawa ng kanyang pamilya yung pang-aapi. Luka-luka ka. Tatay mo, 20 plus years na ng api sa bayang Pilipinas. Nanay mo, ganun din, kawatan yung nanay mo. Guilty sa Sandigan Bayan ng plunder yung nanay mo. Anong ini-expect mo? Dapat nga pati ikaw ganyan eh. Buti na lang daw, hindi si Marcos Sr. tatay mo, sabi nila eh. Pero siguro kung si Marcos Sr. tatay mo, kung si Marcos Sr. ang tatay nito ni Amy, siguro demonyo rin yan. Medyo demonyo lang to eh. Hindi, totoo. Diba? Nagigets ninyo? Sabi niya, hindi daw niya malubos maisip na magagawa ng pamilya. Tanga, sabi mo, adik yung kapatid mo noon pa. Anong kayang gawin ng adik? Puro kayo pa ng magagawa niyan.
Ka na maglinis-linisan, may kasalanan ka, nag-apologize ka, pero mali yung taong pinag-a-apologizean mo. Mag-apologize ka sa Panginoon, mag-apologize ka sa mga biktima ng pamilya nyo. Hindi lang ng pamilya nyo ngayon, pamilya nyo even before. Di daw niya alam kung na kayang gawin ng pamilya niya yung mga api. Adik yung kapatid mo noon pa. Adik, alam mo, pag adik, sabi ko nga sa inyo, mag-iwan ka 5 piso dyan sa ibabaw ng TV, mawawala eh. Oo, ganun ang sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang bahay na maayos naman, o kompleto pamilya, nagfa-function lahat. 10 kayo sa pamilya, yung siya maayos, isa lang dyan ang adik, maniwala ka. Walang kapanatagan, walang peace of mind dyan sa bahay na yan, basta may isang adik. Alam mo yan, matalino ka eh. Alam mo, adik yung kapatid mo, bakit mo pa pinatakbo? Oh, so talagang hindi mo lang, alam mo kung ano ang hindi mo ini-expect, Aimee? Yung inano kanila, tinanggal kanila sa bilog nila. Ito yung bilog nila, nandiyan silang lahat ng mga kawatan, tinanggal kanila. Yun ang hindi mo maipaliwanag at yun ang hindi mo ini-expect. Akala mo, sa panluloko nyo sa mga Pilipino, akala mo magiging kasama ka. Hindi ka na balatuan eh. Yun ang naging problema mo. Oh, kaya ngayon nagsisisi ka. Yun ang pinagsisisihan mo na hindi ka na. Bakit sa tingin mo pa si Aimee kung nakadikit yan sa loob nila Marcos magsasalita ng ganyan yan? Hindi. Para si BBM din yan, walang utang na loob. Di ba? Oh, ganun lang yun. Maniwala ka dyan. Pamilya Duterte. Tignan mo yung pamilya ko, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan, talagang aping-api ang pamilya. Ganyan. Sa mga Duterte siya nag-apologize. Yung kasalanan nyo sa mga Duterte, part na lang yun. Pero ang pinakamalaking chunk ng kasalanan ninyo sa bayang Pilipinas. Huwag mo isipin sila Inday, huwag mo isipin yung pang-aapi sa pamilya nila Inday, nila Mayor, nila Pulong. Kasi ano man sila doon, ready man sila doon. Ready din naman si Pangulong Duterte doon. Alam mo, mag-sorry ka sa mga Pilipino. Dahil sila may kapasidad, yung mga Pilipinong inapin nyo wala. Gutom, puyat, walang kuryente, walang pambayad kuryente, walang pambili ng gasolina, walang pambili ng gasol. Nag-uuling na lang. Doon kayo mag-apologize. Apologize sa buong Pilipinas, not just sa isang pamilya. Ang politika, brutal. Sa huli, Brutal. binigyan din ni Senator Aimee na nakabuti pa rin ang pagtakbo ni VP Sara sa ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa dahil mas nagkaroon na niya ito ng pagkakataon na tumulong sa iba pa at ipaglaban ang nakararami. Dami alam ni Aimee. Tsaka na, masyado ka ng ang tanda-tanda mo, nagpapakute ka pa. Di ka naman cute. Umigil ka, style mo bulok. Ito, katulad niya, nagalit tuloy si Claire Castro. Anong sabi ni Claire Castro diyan sa ate? Welta ang Malacanang sa video message ni Senator Aimee Marcos na nagsosorry sa ama dahil hindi umano napantayan ng mabuti ang Ito naman kasi si Claire Castro, isa rin to eh. Lokal-loka si Aimee, mas lokal-loka ito. Away ng magkapatid, nakikialaman po siya. Family yarn. Nyeta ka, Claire Castro, hindi ka naman anak. Hindi ka naman asawa, hindi ka naman jowa, hindi ka naman pinsan. Tangin na feeling mo, ikaw yung kamag-anak eh. Mas kapatid ka pa kaysa kay Aimee. Boba ka eh. Let's say for example, si Aimee hindi anak ni Marcos Sr. pero iisa nanay nila, magkapatid pa rin yan. Kahit na half sister, half brother sila, magkapatid yan, ikaw wala kang silbi. Bayaran ka lang. Sinusweldohan ka lang. Chimini-aa ka. Atchay ka. Oo, atchay ka lang ni Bongbong Marcos. Huwag kang umasta na parang putangin na mas nagsasalita ka pa kaysa kay kay Lisa Marcos. Hindi na, si Lisa Marcos nga tahimik, di pinagtatanggol ng ganyan yung asawa niya. Ikaw, di mo naman trabaho yan. Ang trabaho mo, ipakita sa mga Pilipino anong ginagawa ng amo mong tamad. Walang hiya, kasagot ka ng sagot, away ng magkapatid yan. Walang hiyan to, epal eh. kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Holy Week video ng Senadora, sinabi niyang tinuruan siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na humingi ng tawad at magpatawad. Lagi raw bili ng ama na bantayan si PBBM pero hindi niya ito nagawa dahil marami raw humaharang. Pero banat ng palasyo, sino raw ba talaga ang hindi nabantayan ng magulang at hindi nabantayan ng kapatid? O tingnan mo, pati yung pagbabantay ng magulang ng kapatid, alam niya. Tarantado, hindi mo alam niya. Wala kang alam, di ka Marcos. Claire Castro, kahit magnakaw ka ng sandamukal, hindi ka pa rin Marcos. Hindi ka mukhang Marcos. Tingnan mo itsura mo.
Hindi ka parte ng dugong satanas. O gusto mo lang gusto mo lang umepal. Una raw sa lahat, hindi naman nagmumura ang Pangulo. Hindi ito Talagang hindi nagmumura, lahat nagmahal eh. Hindi daw nagmumura Pangulo. Oo, wala nagmura simula noong naging presidente yan, lahat nagmahal. Mahal kuryente, mahal tubig, mahal upa, mahal karne, mahal sibuyas, mahal bawang, mahal sili, lahat nagmahal, punyemas ka. Wala talagang mura noong panahon ni Pangulong Marcos. Alam mo, lahat ng mga Pilipino, makadiyos man, relihiyoso, ako nga hindi. Hoy, pagka nagmumura ako dati, nanghihina yung katawan ko eh. Oo, pag nagmumura ako, nanghihina yung katawan ko kasi hindi talaga ako pala mura eh. Kasi ako, tao simbahan ako ba? Sa kristal ako dati. Hindi ako marunong magmura. Nung naging presidente si Bongbong Marcos, pag gising mo pa lang ng umaga, putang ina! Ano nangyari? Walang kuryente. Hindi, meron. Pero yung kapitbahay meron, tayo wala. Bakit? Putol. Putol? Oo, wala tayong pambayad eh. Ang mahal eh. Puta, ragis yan. Umaga pa lang, mapapamura ka na. Putang ina! Ano tong ulam? Tuyo na naman? Oh, patutulog ka na lang sa gabi. Ganun pa rin, mapapamura ka pa rin. Putang init! Oo, huwag tayong magbukas ng ventilador, mahal kuryente. So, simula nung umupo si Bongbong, lahat ng mga Pilipino natuto na magmura. Puros mga naging palamura na. Oh, so, si Bongbong, hindi talaga siya palamura. Pero sigurado ako, minumura siya araw-araw ng mga Pilipino. Oh, tsaka talagang hindi siya nagmura, tsaka nagmahal lahat. Hindi mura. Lahat nagmahal. O, kaya nga ang tawag kay Bongbong Marcos, pinakamahal na presidente ng Pilipinas. Pinakamamahal. Oh, lahat nagmahal eh. Oh, sabi nga si King Midas, 'di ba? Lahat ng hawakan ni King Midas nagiging ginto. Yung kapatid ni Aimee, yung amo mo, lahat ng hawakan nagiging bulok. Nagiging tae. nagme-meltdown sa publiko at lalong hindi siya nagbabanta sa buhay ni Numan. Katulad yun, nagme-meltdown, nagbabanta sa buhay ni naman. Si Inday Sara na naman yung pinatutungkulan mo. Si Aimee yung nag-apologize eh. Nag-apologize si Aimee dahil sa kademonyohan ng kapatid niya. Si Inday Sara pa din na may kasalanan. Ano ba naman? Puro Duterte na lang. Ano ba yan, Claire Castro? Nakatatak ba sa utak mo yung mga dapat dito sa noo magpatatak ka malaki? Duterte. Duterte Pacquiao, ganun. Patatak mo sa mukha mo para kahit di ka na magsalita. Alam na namin na galit ka sa Duterte. Galit ka sa Duterte. Dati galit ka sa Marcos eh. Oh. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Di ko na... Sabi, bantayan mo yung kapatid mo, sosolohin niya yan. Yaging bilin ng tatay namin. Bantayan mo yung kapatid mo, sosolohin niya yan. Hindi kanya nahatian. O, totoo nga. Sinolo. Yung mga maleta, pinagkukuha, sila lang. Di nabahagian to si ate. Patay tayo dyan. Bantayan eh. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya eh. Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Sisiraan ba ng kapatid sa publiko kung walang kasira-sira yan? Oh, grabe ah. Ikaw talaga, Claire Castro. Palpa ka na naman. Di ka naman kasi kamag-anak eh. Nag-feeling kamag-anak ka na naman. Visit. Oh, ito yata yung nun eh. Ito yata yung buong video niyan. O, panoorin nga natin. In relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Aimee Ito, pasaway. Sino daw naging pasaway? O, game. seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan eh, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Aimee Marcos. Ito naman ay para para malaman din ang taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko. Nung hindi nagbe-meltdown, tinan mo itsura ni Bongbong parang natutuyot na eh. Hindi nagme-meltdown? Parang siya nauupos na kandila kaya. Claire Castro, tumigil ka. Tinan mo itsura ni Bongbong, ang taba-taba niya nun. Ngayon, putya parang panat na luya na. O, di ba sabi ko nga sa inyo, parang na siyang binilad na tanggalan mo ng yung kalapate, tanggalan mo ng dugo, tanggalan mo ng balahibo,
Tapos ibilad mo sa araw. Ganun. Mukha na siyang daing na kalapati. Ang haba na ng liig. Walang hiya ka nung hindi siya nag-meltdown. Parang nga ang baho-baho eh. Pag tiningnan mo nga parang hindi naliligo. Pati yung bibig dumudugo. Puro tinga. Hindi ba meltdown ang tawag dyan? At hindi po to nagbabanta sa buhay ni Numan. Kasi ginagawa na lang niya. Hindi na siya magbabanta na pahihirapan ka niya kasi gagawin na lang niya. Oo, anong gagawin niya? Pahihirapan kita. Paano? Putangin na wala kang programa. Wala kang serbisyong makukuha sa akin na nakawin ko lahat ng pera nyo. Uubusin ko lahat yan. Oh. Siyempre, alam nga naman banta pa siya. Ubusin ko pera nyo. Hindi siya magbabanta. Sinungaling siya pero hindi siya nagbabanta. Oh, hindi siya nagbabanta pero nagsisinungaling siya. Mas masahol yun, yung nagsisinungaling. Bawa, sinabi mo 20 pesos kilo ng bigas. Sinabi mo itutuloy mo yung programa. Sinabi mo itutuloy yung war on drugs. Sinabi mo itutuloy yung bill. Tapos hindi mo ginawa. Ang laki ng utang ng Pilipinas tapos wala kang nagawa. O mas matindi yun, ma'am. Di bali nang nagbabanta siya katulad nila Pangulong Duterte na nagbabanta sa mga kriminal. Kaysa naman, hindi ka nga nagbabanta pero magnanakaw ka naman. Mas okay na sa akin yung nagbabanta kaysa kawatan. Ano pa? Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. Paano faithful sa asawa? Sabi ni Dean Chase, nagpapatira daw sa puwet yan. Sabi niya, hindi ko sinabi yun. O tsumuchupa daw yan. Sabi hindi ako nagsabi nun Paano naging faithful yan? May mga video nga yan, di ba, na binabarurot siya. Tapos may chismis pa. Ito may chismis pa. Hindi rin ako nagsabi nito, pero alam nyo naman lahat to. Yun daw asawa niyan. Yung mga anak daw kamukha ni ganito. Yung isang anak kamukha nung ganito. Yung isang lahat daw ng tropa. Yung mga anak niya kamukha ng mga tropa. Mali ka na naman, Claire Castro, ng ginawang reference. Oo, kasi may chismis May chismis kay Bongbong. May chismis na nasa Amerika daw. Nagpapatira. Tapos yung asawa may issue sa Amerika daw. Yung namatay, yung addict na anak ng bilyonaryo na namatay o kasama dun. So ano yun? Paano mo sasabihin na itong pamilya na to walang bahid ng kung ano ito? Ang dami nilang issue. May mga video, sabi niyo AI yun. Ako, naniniwala ako AI yun. Pero may issue na nagpapalubot yan. Paano naging faithful pag ganun? O yung asawa niya, paano naging faithful sa kanya? Kung may chismis na si Sandro daw, anak ni ganito. Yung isa, anak ni ganyan. Yung isa, anak ni ganyan. Puro kamukha ng mga kaibigan. Ang gulo-gulo nyo, sa totoo lang. Ikaw naman, Claire Castro, pinapahamak mo yung mga amo mo. Sana yung mga ganyan, iniiwasan mo na. Alam mo naman na babalik sa mukha mo yan, napakasinungaling mo kasi. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, Layo nung sagot, no? Ang layo nung sagot, no? Dapat ako yan. Nag-apologize siya dahil hindi niya nabantayan. Problema niya yun. Hindi na namin problema yun. Humingi siya ng tawad, vlog niya yun. Bahala siya kung anong sabihin niya doon, vlog niya yun. So kung sa tingin niya hindi niya nabantayan si Bongbong, problema na niya na yun. Hindi na problema ni BBM yun kasi busy din si BBM. busy si BBM mangulimbat, ganyan. Di ba? Ba't mo pa kailangan sabihin yung... Para sabi ko kasi, parang feeling niya kapamilya siya Feeling niya ate din siya Frustrated na maging Marcos ito Tsaka wag mo naman sabihin yung faithful. May bali-balita. Ito daw, syota niya ito yung... Totoo ba yun, Claire? Ito, nagtatanong lang ako. Syota mo daw yung spokesperson ng DOJ? Ano naman kumakalat na mga balita niya? Ako hindi ako naniniwala kasi ang pogi nun, ang pangit mo Hindi naman siguro papatol sa losyang yun. Di ba? Bobo ka pa. Paano papatol sa iyo, no? Okay lang man sana kung may itsura ka. May itsura ka naman. Siguro nung bata ka, may itsura ka. Tsaka, pero ang hindi ko maintindihan, kung pogi yun, tas abogado, magkakagusto sa baliw. Pero hindi naman siguro totoo. Hindi totoo. Lugi Lugi, masyadong lugi yung si kuya. Kung posisyon lang sa gobyerno,
Mas marami naman siguro mas makapangyarihan dito kay Claire Castro. Kasi ang parang sinasabi, ang chismis, ito daw si Claire, para daw napangakuan ba yung lalaki ng magandang posisyon? Anong posisyon? Nasa ilalim ba siya? Nasa ibabaw? Hindi, I mean, meron naman siguro mas malakas pa. O bakit hindi mo na nang syutain yung asawa? O di ba? Kaysa ito, ganun din naman. Konti lang naman ng ang iginanda nito doon kay Palaka. O edi syutain ko na si Palaka. Kung totoo naman nyakol yun. O sigurado ako six-pack si yung spokesperson ng Pogi. Di ba? Ang hilig ng DOJ sa Pogi, no? Si Pogi din yung klabano eh. Hindi ko na alam kung lalaki yun ha. Pero itong ngayon, Pogi, six-pack, may nakita akong picture sa nabakla ako eh. Ay, kaputang na itong Pogi, six-pack, hayop yan. Abogado na, Pogi pa, tapos macho pa. Oy, kung ako ganun, putya, ang syusyutain ko, yung asawa ni BBM. Bakit ito? Wala naman silbi to. Hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala dun sa sa chismis na yun. Kasi kung totoo yun doon ako sa bomb site. Diretso ako doon, pipikit lang ako, patay ilaw kahit na parang kutis rambutan yan. Pabayaan ko na para sa posisyon kung totoo na gano'n pero hindi ako naniniwala palagay ko naman matino naman yung spokesperson ng DOJ, hindi yung papatol dito. Sir kung totoo pumatol ka dito, putang ina, ka pogi-pogi mo ako na lang sana binigyan ng ganyang kapugian. Sayang nga asawahin ko yung asawa ni yung asawa ni Villar. Asawahin ko ang yaman nun, si Cynthia Villar. Oo. Doon na lang ako. Ba't pa ako dyan sa politika? Sosyotain ko si Cynthia Villar. Ganyan ako kapogi. Ako na may-ari ng Camellia Homes. Di ba? Tsaka nakakabit ka lang dito pa. Wala pang engot to Dito wala kang pillow talk dito. Wala sustansya utak nito Walang iya. Kausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo. Walang gagawin. Alam ng Pangulo ang nangyayari sa bayan natin. Asahan po natin, wala siyang pakialam. Feeling nyo naman. Walang hiya kayo. Ayan, ginalit. Ito kasi si si Ate Amy kung ano-anong pinag-uusapan. Ito naman yung flood control. Ano ba sabi ni dito, Claire? Yusek, recent Pulse survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction? Gago. Ano yun? Ano sinabi nito? Pulse survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang tangina mo, aso. Anong istasyon to? Aso. Kaya daw nagtitiwala ang Pilipino dahil doon sa paglaban ni Bongbong sa korupsyon. Gago siya yung korap Ang inan to, aso Hoy, psst. Anong channel ka? Channel 7? Channel 5? Channel 5 to. Ina ka aso ka. Mantakin mo. Nagtitiwala daw ang tao kay Bongbong dahil sa paglaban niya sa korupsyon. Paano nilalabanan yung korupsyon? Siya nga yung korap Siya nga yung tinuturo ng 18 Marines. Paano katarantaduhan sinasabi mo? Anong survey yan? Negative 9 nga yung survey niyan. Paano pinagkakatiwala? May pinagkakatiwalaan ba negative 9? Aso. Mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng Palasyo? Yan naman po. Ay, tangina, kinilig Kinilig si Luka-Luka Naniwala ka naman, tanga, niloloko ka lang yan. Masarap siguro pinakain mo. Baka pinakain mo ang pandesal na may Reno liver spread yan, kaya binobola kayo niyan. He's just pulling your leg. Natuwa ka naman. Talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Gago. Lumalaban sa korupsyon, wala ka nakukulong. Isa pa lang nakakulong, si Senator Bong pa. Kawawa naman, walang kasalanan, yung pa'y nakulong. Nakakulong pa yung mga Diskaya, tao ni Marcos yan. Pinatakbo ni Marcos sa Pasig yan, kalaban ni Vico Soto. Mga tropa pits niya yan, yun ang nakakulong. Tapos yung amo nila, si Bongbong, nakalaya. Pinagsasasabi na naman ito, sinungaling na ito. Oy, Huwebes Santo, nagsisinungaling ka, Claire Castro. Wala kang kaluluwa. Ibang klase ang kapal ng mukha mo Ano ba relihiyon nito? Baka satanista to. No, walang pinalagpas na araw, na kahit mahal na araw, nagsisinungaling tong Judas na ito, no? Siguro pinsan to ni Judas. Siguro ang middle name mo Judas.
ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. Tainan to, no? Loka-loka talaga, no? Ang tindi nito, no? Yung lying to her teeth, no? Yung talagang putyang ina, yung gumising ka ng umaga para magsinungaling, no? Ibang klase, alam mo, ano yan, talent yan. Kung ikaw magpupunta ka sa, Impyernos Got Talent, puta mananalo ka. Oo, sobrang talent yan. Oh, very, very mahirap na talento yung maging ganyang kakasinungaling. Siguro, no? Nung debate ng kasinungalingan, nung nag-aaral to, baka, sabi ko nga sa inyo, baka champion to. Kaya pala naghahamon ng debate to eh. Walang hiya, no? Ibang klase, no? Saan kaya nakuha? Siguro nung nagsabog talagang ang universe ng kasinungalingan, gising na gising to, no? Expert eh, no? At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po. Mag-isang taon na. Magtatag-ulan na naman. Marami na naman malulunod sa baha. Walang hiya, oh. Wala pa nakukulong. Diyos mio naman, tapos sasabihin nyo, walang hinto. Ano yun, walang hinto saan? Walang hinto kay Inday Sara. Mauna pa may impeach si Inday Sara bago makulong yung magnanakaw na magpinsan na yan. Eh. Sa pag-iimbestiga sa flood control projects, ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Baka hindi tumitigil yan para mamasyal tsaka magnakaw. Oh. Walang ibang klase talaga, no? Hindi to tumitigil ang Panginoon ng Kadiliman sa ngalan ni Bongbong Marcos. O sa pagtatrabaho, pag-iimbestiga, nung iniimbestiga, wala nga nakukulong yung saka makita ICI, tatatlo na lang, naging isa. Tatatlo na lang miyembro, naging isa. Putang ina, paano may matatapos yan? Ewan ko ba, sabi ko nga, Huwebes Santo ngayon, dapat hindi tayo nagmumura. Pero pag ganito naman yung mga balita, di ba? Ang sarap-sarap pagbura, pasensya na Lord. O, bayaan mo na isa to sa mga penitensya namin, yung magnilay-nilay kami tungkol sa mga kademonyohan ng gobyernong ito. Baka sakali, pagdating ng 2028, hindi na kami magpabudol sa mga politikong mga hudas na ito. Oo, at ganun pa rin, katulad ng aking paalala, enjoy your holidays, pero wag masyado. O, enjoy, pero let's enjoy ng peaceful and let's enjoy na ng kalmado, may pagninilay-nilay, di ba? Medyo, relax lang. Huwag kayo masyadong magpapakasaya, ha? Yung mga nagsuswimming dyan. O, yung mga video okay, hinahinaan ng konti, huwag kayo masusugat. Pag nasugat kayo, pag mahal na araw, hindi daw gumagaling. Okay. So mga kababayan, magandang gabi sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali. Kung nagustuhan mo tong vlog na to, i-like mo, i-share mo, mag-subscribe ka. Pakulay ka kaya. O, bawasan natin yung blessings mo galing sa langit. Maraming salamat. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
Sa harap